wasak na po ang China, mga kaistorya, dahil sa matinding dilubyo po na nangyayari sa kanilang bansa. Ang masaklap po nito ay hindi pa tapos ang dilubyo dahil patuloy pa po silang dinidilubyo. Isang hindi pangkaraniwang pagbaha na nangyayari sa China dahil po, mga kaistorya, sa mga ibinabalita. At ang hindi pa maganda dito sa nangyayaring ito na dilubyo po sa China, habang tumatagal po ay lumalawak yung binabaha o dinidilubyo sa kanila. Dati po isang probinsya lang, mga kaistorya. Ngayon dumami na po. At maging ang Beijing at saka po ang Tianjin City, yan po yung malalaking syudad ha, mga pangunahing syudad sa China, ang sabi sa balita ay naghahanda na rin po sa pagbaha. Ibig sabihin lang ay tuloy-tuloy nga po ang dilubyo sa China. Ang kawawa dito, yung mga inosenteng tao, lalo na po yung mga mahihirap sa China. Dadagdagan ko pa po ang balita, bibigyan ko kayo ng update tungkol po sa usaping impeachment dito po sa ating bansa. Paki-share po at paki-like, at sa mga bagong viewers po natin, kung gusto po ninyo ang ganitong klase ng content, ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa akin pong YouTube channel. At ini-endorse ko din po, mga kaistorya, sa inyo si Bulabog PH, isa pong bagong pro-government vlogger. Paki-suportahan din po ninyo, mga kaistorya. Makakatulong natin siya sa pagsuporta at pagtatanggol po sa atin pong gobyerno. Magpapakita ako sa inyo ngayon ng mga video clip. Updated po ito, mga kaistorya, ng mga pangyayari po sa China, at magpapakita rin po ako ng mga references. Unahin ko muna ito, The Watchers. Ito po, mga kaistorya, ay July 1, 2025, ibinalita. Ang sabi po dito, 2 major flood waves in Rongjiang, China, leave 120,000 evacuated and 6 dead. Ito ay matindi pa sa nangyari sa nakalipas po na mahigit 50 taon sa China. Ano ba? Yung aktual na nangyari sa China. Ito yan ha, tayo po ay pupunta sa X. Ito yan, tingnan ninyo. Hindi ko po binibigyan ng audio ngayon kasi baka ako ay makopyright sa audio. Tingnan nyo yung babae. Tingnan nyo yung sasakyan. Nagkapatong-patong na. Gaano katindi ang baha para maiangat niya ang isang sasakyan at maiano niya, truck pa nga, closed van pa nga yun eh. Nagkapatong-patong. Tingnan ninyo ang inaapakan po nila. Ganyan ang nangyari sa China. Kawa-awa, tingnan ninyo. Yung mga sasakyan na nagkapatong-patong, ito pa. Tingnan po ninyo. Realidad yan na nangyayari sa China. Wasak. Wala. Talagang wasak. May manok pa nga. May ganyang manok din pala sa China. Pero tingnan nyo, nung zoom out. Sasakyan, kotse, Mercedes-Benz pa nga. Akalain mo, may truck, closed van, putik ang kalsada. Naghambalang at ang iba't ibang klase po ng gamit ay kawaawa. Ang mga tao, wasak. Ang mga bahay, pati mga gamit, inanod, wasak. Walang itinira kung hindi guho. May pusa pa na miming. Maputik pa yung miming. Diba? Tingnan ninyo ang nangyari. Yan ang totoong sitwasyon po ngayon sa China, mga kaistorya. Sa nagsasabi na maka-China siguro yun, na hindi naman daw totoo, outdated daw, hindi ho. Latest ho ang ibinabalita ko sa inyo. Gaya ng ibinalita rito, ito po ay July 1, 2025, at sa kanila nga po ito nanggaling, itong ibinalita kong ito sa inyo, ginamit nilang bilang reference. Ito pa, ang balita. Ang sabi rito, China braces for more heavy rain as floods kill several people. Ibig sabihin, hindi pa po tapos ang dilubyo sa China. Kasi patuloy pa po silang naghahanda sa paparating pa na mga pagbaha. Kasi in plural form po, floods. July 2 din po ito, Wednesday, 2025, ibinalita. So latest po ito ha, mga kaistorya. Ang sabi dito, basahin ko.
China is bracing for more intense rainfall in the latest extreme weather event that has left several dead. Marami ang natuda and flooded some cities in the country. Heavy downpours are forecast this week to batter parts of northern and northeastern China, dalawang bahagi ng China, ilang probinsya po ang nakapaloob sa dalawang bahagi na yan, including major cities like Beijing and Tianjin, malalaking siyudad yan, raising risk of geological disaster and flooding. Hindi lang yan pagbaha, mga landslide kasama yan, mudslide kasama yan. At ito pa, some areas in Jilin and the Heilongjiang provinces, dalawang probinsya ang binabanggit ha. Bukod pa yung Beijing and Tianjin kanina na mga syudad, are expecting severe thunderstorm or hailstorms. Yung hailstorm nung nakaraang taon sa China, kasing laki po ng kamao yung mga tipak ng yelo na bumabagsak. Wasak nga yung bintana ng mga sasakyan. Ginawan ko yun ng dedicated content. And perhaps tornadoes. Tingnan niyo, hindi lang ho pala dilubyo basta yan. May hailstorm pa at may mga tornadoes pa according to the Weather Bureau. Extreme weather amplified by climate change, kung saan sa climate change malaki ang kasalanan ni China, malaki ang kontribusyon ni China sa pagbabago ng klima sa mundo. 27% mga kaistorya ng toxic gases ay galing lang sa China. Sa buong mundo yun 27%. Mga kaistorya. Yun yung carbon footprint na tinatawag. Is sweeping the globe, is sparking wildfires, flooding cities, and testing the limits of infrastructure. In China, heat waves and excessive rain have strained power grids in royal grain production. In southern China's Guangxi region, tingnan ninyo pangatlong rehiyon na ito, pangatlong probinsya na binabanggit more than 400 students and teachers were stranded in a local county after severe flooding triggered by heavy rain according to local media. Daming probinsya. Further north, public transport and schools were suspended in parts of Hubei province, pang-apat na probinsya, as flood waters inundated the area. In neighboring Henan province, pang-limang probinsya, brief episodes of extreme rainfall left several people missing with 5 confirmed dead. Kakaiba po ang nangyayari sa China, mga kaistorya. Hindi pangkaraniwan. Tayo, sanay na tayong makabalita ng mga pagbaha, ng mga landslide, mudslide. Sanay na tayo dyan. Sa Pilipinas na lamang nakakabalita tayo ng ganyan. Pero hindi ho ganyan kalala na pagbaha na ang buong kabayan lubog. Ilang probinsya? 5. Diba, mga kaistorya? Sa atin yung mga pagbaha, putot-putot lang naman Pero sa China, kakaiba. Talagang malawakan po ang pagbaha, mga kaistorya. Okay. Punta naman tayo dito sa mga balita sa Pilipinas. Ito ito ay si Percy Villasendana. Palakihin ko, mga kaistorya. Chika ng mga troll, bakit daw impeachment pa rin ang iniintindi natin kahit nagkakagulo na ang mundo? Kasi nagkakagyera ng sa Iran, sa Israel, sa Gaza, sa Russia, sa Ukraine, mga kaistorya. Nagkakagulo na nga raw ang mundo. Ay wow! Concerned sila sa geopolitics. Pero didma sila sa West Philippine Sea. Kaloka. Oo nga naman, di ba? Marami na akong nabasang comments na mga DDS troll at ng mga galing mismong kilalang personalidad sa Duterte camp na ganoon din ang sinasabi. Wow, concerned nga naman sa geopolitics. Bakit sa West Philippine Sea wala kayong pakialam na patuloy tayong ninanakawan ng exclusive economic zone, kinakamkaman ng teritoryo ng China, patuloy tayong winawalang hiya, wala silang pakialam. Aba, wow nga naman. Kaya hindi natin masisisi si Percy Sendanya kung nasabi niya kaloka. Di ba, mga kaistorya? Oo nga naman, di ba? Okay, dito pa po sa isa. Ito naman po, mga kaistorya, yung sinasabi ni Carpio.
VP Sara bank accounts maa-access sa tulong ng ombudsman. Ang may sabi po niyan ay si Carpio. Ito po'y binalita, pinost ni People's Tonight sa Facebook. Ang sabi niya, under the SALN law, which is applicable to Vice President Sara Duterte, kasi public official po siya, elected official siya, all public officials submit their SALN annually. Merong provision doon, before you sign, I hereby authorize the ombudsman to verify my assets, liabilities. So the ombudsman has the power to ask the AMLC to send the records of public officials with respect to their bank accounts, sa paliwanag ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. Ang tanong lang, sa kasalukuyan pong pamunuan ng ombudsman, makikipag-cooperate kaya sa impeachment court si Martires? Alam naman natin, siya nga po mga kaistorya, nagmatigas na hindi dapat isapubliko yung SALN ni former President Rodrigo Duterte. Nakakapagtaka yun, dun pa lang sa panig ni former President. Bakit ayaw nilang malaman ng publiko at bakit nilang ayaw isapubliko yan? Napanood ko nun si Martires sa hearing mismo sa House of Representatives, kung hindi ako nagkakamali. Yun ang sinasabi niya Ito naman ang maganda dyan. Si Martires magre-retiro ngayong July. At balitang-balita ngayon na si DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, mga kaistorya, ay si Secretary Boying Remulla mag-a-apply sa ombudsman. Mukhang maaalarma nito ang Duterte camp kung ganon. Paano kung makapasok itong si Secretary Boying Remulla dyan sa ombudsman? Yari kayo. Mukhang paghahanda, mukhang ito ang alas. Itong si Secretary Boying Remulla para makonvict si VP Sara sa impeachment. Bakit? Bakit? Kung may nakaupo na siya doon, tapos may nagreklamo po mga kaistorya, halimbawa ay bribery, no? O kaya ay hiningi ng sino man dyan sa House of Representatives, imbestigahan ninyo ang joint bank account na sinasabi ni Trillanes. Sa palagay ko, kikilos si Secretary Boying Remulla. At eto pa, papaano kung biglang inilabas yun tapos ginamit ng prosecutor sa impeachment court? Naku, hindi magkakanda-ugaga ang mga senator judges niya na nag-aabogado kay VP Sara. Di po ba? Kaistorya. Magandang laro ito. Kaabang-abang ito. Maghanda kayo ng popcorn, mga kaistorya. Tuloy, ito pa. Itong bakbakan ni si Claire Castro at saka po ni VP Sara. Kapag personal trip, sabi ni VP Sara, at walang gamit na pera ng gobyerno, hindi mo kailangang mag-report. O ganun ba? Sabi naman ni si Claire Castro, kung walang ma-report, baka walang natrabaho. Suplak! Diba? Baka walang natrabaho. Ito ang naging tugon ni Presidential Communication Office Undersecretary Attorney Claire Castro sa sinabi ni Vice President Sara Duterte ukol sa mga di umano'y personal at official trips niya sa halip na magtrabaho, biyahe ng biyahe abroad. Yan example ko sa inyo na BO-BO talaga, di ba? Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan. Totoo naman. Ang tanong, maniniwala ba ang taong bayan na hindi siya gumagamit ng pera ng gobyerno? Hindi nga niya masagot-sagot yung sa confidential fund. Kailangan mo mag-report. Kapag personal siya at walang gamit na pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. Siya naman po ang nagbanggit na trabaho. So kapag nagtrabaho, dala ang posisyon, dala ang bandera ng Pilipinas. Exactly. May official functions. Totoo. Paalala naman ni Castro sa press briefing ng Palasyo nitong Martes, Hulyo, sinabi niya na nakasad sa Republic Act 6713, ang public office is a public trust. Exactly, na nangangahulugang dapat ipaalam ano ang naging magandang resulta sa pagtatrabaho. Kaya lang, ano nga naman ang may report kung biyahe ng biyahe at wala sa opisina? Ito naman si Harry Roque. Ang sabi ni Harry Roque,
ibasura ang impeachment cases versus VP Sara dahil di lahat ng senador ay abogado. Di parang binakbakan niya sina Attorney John. Pati na mga kaistorya yung mga kakampi nila dyan sa Senado. Saan ka nakakita, Senator Judge ka, magmo-motion to dismiss ka? Inagaw mo yung trabaho ng defense o ng ng defense, ng counsel ni VP Sara. Parang bumaba ka sa podium pumunta ka dun sa inaakusahan at pinagtanggol mo. Prinotektahan mo. Saan ka nakakita niyan? Only in the Philippines at dito pa, naku, mukhang maraming mayayaring pro-Duterte vloggers, kinasuhan, marami, pinangalanan talaga. Kinasuhan po ni Senator Riza Hontiveros sa NBI. Sino-sino ba yan? Di basahin po natin. Kasama din sa reklamo natin yung mga vlogger na sistematikong nagpapakalat at dumagdag sa mga kasinungalingan tungkol sa witnesses, tungkol sa aking staff at tungkol sa Senado. Ilan sa kanila ay sila Crisette Chu, Tio Moreno, Trixie Angeles, Rob Rances, Jason Sasasot, Joey Cruz at Eric Celes. Dami no, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na pro-Duterte vloggers kinasuhan sa NBI. As per the advice of my lawyers, the applicable crime is cyber libel. Bilang public official, bukas ako sa lehitimong kritisismo pero hindi ako papayag na panghaharas at mapanganib na kasinungalingan. Simula pa lang ito, step 1 pa lang at aabangan natin ang resulta nitong investigasyon kung ano pa ang dapat ikaso at sino pa ang dapat kasuhan. Well, sa ganyang sitwasyon na lalo na at public official ang nagkaso ng cyber libel, medyo mabusisi yan, medyo mahigpit dyan mga kaistorya. Ang kinauukulan kasi ang kinakailangang magpatunay dyan mga kaistorya sa ibinibintang ay mismong itong nagdemanda na public official. At may sinasabi dati ang DOJ, kung hindi ako nagkakamali, na pagka public official ka, nasa mundo ka ng politika, ay hindi ka dapat balat, sibuyas. Kaya lang iba sa kasong ito, mga kaistorya, kasi ito yung dun sa testimonya ng witness na sinasabing binawi o na nagkakaroon ng issue, mga kaistorya, sabi binayaran daw yata ni Senator Riza Hontiveros. May mga nagpapakalat ng ganung kwento. Tungkol dyan ang dahilan kung bakit po nagdemanda sa NBI si Senator Riza Hontiveros. Bakit may kilikili rito? Nasa pala ako. Okay po. Yan ang mga balita, impormasyon, kuro-kuro, komentary, kritisismo, opinion na maibabahagi ko sa inyo mga kaistorya. Pakisuportahan po si Bulabog PH, isang bagong pro-government vlogger na makakatulong natin sa pagtatanggol at pagsuporta sa atin pong gobyerno. Ilalagay ko po ang link ng kanyang YouTube channel sa comment section ng content natin na ito. Maraming salamat sa inyong lahat na mga sulit kaistorya sa buong mundo. Maraming salamat din sa mga bagong viewers natin. Kung nagustuhan po ninyo ang ating balitaktakan ay inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa akin pong YouTube channel. Mabuhay po kayong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Ang papasalamat higit kanino man sa ating Panginoon. Muli ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.